Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong channel na katotohanan at misteryo. Ako po si Maricar, Tubong Nueva Ecija. Itong karanasan na aking ibabahagi ay tungkol sa lihim na karunungan at aswang na nasaksihan ko sa probinsya ng aking bayaw na si Kuya EJ. Asawa siya ng Ate Sia ko. Dalawa lang kaming magkapatid ni Ate Sia. Tapos noong makapagtapos siya ng high school, ay lumuwas siya ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Tapos noong ako naman ang makapagtapos ng high school, ay pinasunod niya ako ng Maynila at doon pinag-aral ng kolehiyo. Hindi naglaon ay nagkaroon siya ng kasintahan na naging asawa niya na rin. Ito nga ay si Kuya EJ. Tubong Mindanao itong si Kuya EJ. Isang araw noon, nagsabi si Kuya EJ na gusto niya raw umuwi sa kanilang probinsya. Mahigit 5 taon na raw siyang hindi umuwi. Ang sabi raw ng mama niya sa sulat na kailan pa siya uuwi kapag pantay na ang mga paa ng mga ito. Kaya ilang buwan niya na rin pinag-iipunan ang budget sa pag-uwi. Nasabi ko nga rin na kaya pala halos hindi na siya mag-day off at araw-araw nag-o-overtime. Tapos palagi pang gulay ang ulam namin o di kaya mumurahing isda. Hindi rin nga sila nagdi-date ni ate o kumakain sa labas. Nag-iipon pala ito ng perang panggastos sa pag-uwi sa kanilang probinsya. Inaya niya kami ni ate na sumama. Ako naman ay sobrang excited na makapunta sa kanila kasi gusto ko ring makapasyal doon at masaksihan ang kaunting kababalaghan na palagi niyang ikinikwento sa amin. Sa amin kasi sa Nueva Ecija, kahit pa probinsya, ay hindi naman naging tanyag ang mga kwentong aswang. May mga kababalaghang kwento naman akong narinig sa amin. Pero iyon lang tungkol sa mga napaparusahan ng nuno sa punso o duwende. Dahil sa umihi o di kaya sinipa ang punso. Tapos iyong mga tungkol sa multo. Iyon lang ang pangkaraniwan kong naririnig sa amin, pero iyong tungkol sa aswang ay hindi masyado. Ang ideya ko nga lang sa mga aswang ay napulot ko lang din sa mga napapanood ko sa pelikula, lalo na sa Shake, Rattle and Roll. Doon lang talaga madalas. Kaya gusto ko ring maranasan ang makarinig noong sinasabi ni Kuya EJ na mga huni ng aswang sa gabi o di kaya makakita ng aswang na nasaan yung aso o baboy. Masyado kasi akong nakukuryoso doon dahil sa dami ng pwedeng gayahing anyo, bakit baboy pa? Kabigat ng katawan noon. Paano na lang kung magkahabulan? Di pagod na pagod ang aswang dahil mabigat na katawan ang ginaya niya. Tapos kapag matabang baboy pa, ay baka bumara pa siya sa mga lulusutang bakuran. Kaya natatawa talaga ako doon kapag naiisip ko na mag-aanyong baboy ang isang aswang. Tama rin na ilang buwan pa lang noon, magmula nang makapagtapos ako ng pag-aaral at naghahanap na ako ng mapapasukang trabaho. Kaya naman, bakante pa ako para magliwaliw. Nakiusap ako kay ate na sumama kami sa bakasyon ni Kuya EJ. Sabi niya naman na masyado iyong malayo. Tsaka base raw sa kwento ni Kuya EJ, sobrang probinsya pa ng lugar nila at nasa bukid. Siguradong maboboard lang daw kami dahil walang kuryente at wala ring malapit na mall na mapapasyalan. Sabi ko naman na nature trip naman talaga ang sadya namin. Kaya given na talaga yung walang kuryente, walang electric fan, at wala ring mall na mapapasyalan. Para kahit naman minsan sa buhay namin, ay masubukan naming mamuhay ng simple, walang cellphone at wala ring kahit anong appliances. Dahil gusto ko talagang makapagbakasyon, kaya napapayag ko si ate. Sinabi ko rin na samantalahin na namin ang pagkakataon na makapamasyal habang wala pa silang anak ni Kuya EJ. Dahil kapag meron na silang anak, ay hindi na pwede ang paggagala sa kung saan-saan.
Nabuntis naman noon si ate, kaya nga sila nagsama ni Kuya EJ. Pero sa hindi namin malamang dahilan, ay bigla na lang ding dinugo at nakunan. 1 taon na noon ang nakakalipas, pero hindi muna sila sumubok uli na mag-anak. Mag-iipon na lang muna daw sila para siguradong handa na sa paparating na gastusin kapag dumating na ang anak. To make the story short po, Sir Carl, natuloy nga ang pagbabakasyon namin sa probinsya nila Kuya EJ. Pero maliban sa amin ni ate ay meron pang ibang sumama kay Kuya EJ. Iyon ay ang 2 niyang kaibigan at katrabaho rin. Iyon ay sina Aljun at Rolly. Sa totoo lang, hindi ko trip kasama ang 2 iyon. Maliban kasi sa wala silang mga modo, parang bawat kibot ay alak at yosi ang pinag-uusapan. Bihira nga makitang walang nakapasak na yosi sa bunganga ng 2 iyon at may pagkabalasubas din kung manalita. Pinapakisamahan lang namin ni ate alang-alang kay Kuya EJ. Pagkarating namin doon sa probinsya ay hindi na ako nagulat dahil naidetalye na rin naman sa amin ni Kuya EJ ang kanilang lugar. Masukal nga talaga ang daraanan bago makarating sa bahay nila. May madadaanan naman na kasya ang tricycle pero hindi simentado. Ang bahay kasi nila ay nakatirik sa mismong bukid din nila at malawak ang lupaing iyon. Habang naglalakad kami ay panay ang pag-iingay ng 2. Tawanan at yabangan na walang kabuluhan. Si Ate Sia nga ay nakasimangot na. Naririnig ko naman na binubulungan siya ni Kuya EJ at sinasabing pagpasensyahan na lang. Ganun talaga ang 2 iyon. Tsaka malaki rin ang ambag nila. Maliban sa pamasahe, ay nagbigay rin daw ng malaking halaga pandagdag sa panggasto sa pagkain at alak. Noong may madaanan kaming mababang puno ng mangga, ay mabilis nagsitalon ang 2 at kumuha ng tig-3 pirasong bunga sabay kinain. Napailing-iling na lang si ate. Sabi naman ni Kuya EJ, "Sige, manguha lang kayo bigla. Nang masubukan yung lumubo na lang din bigla ang tiyan nyo." Sumagot naman si Rolly, "Bakit pare? Sa laki ng tiyan kong ito, meron pa ba itong ilalaki?" Tapos tumawa naman si Aljun. Napailing-iling na lang din si Kuya EJ sa 2. Habang naglalakad, ay may mga bahay naman kaming nadaraanan. Pero iyon nga lang, magkakalayo talaga ang distansya. Sabi pa nga dati sa amin ni Kuya EJ na kung sakaling may mangyari sa isang bahay, ay wala talagang makakatulong agad dahil malayo nga ang mga kapitbahay. Habang naglalakad, ay binalaan niya rin kami na kapag may taong makikita sa paligid kahit makakasalubong, ay huwag makikipagtitigan. Delikado raw iyon sa amin, lalo na sa aming mga dayo. Kahit nga raw sila na taga roon, ay minsan dinadali pa ng mga may kakaibang kakayahan sa lugar. Sumagot naman si Aljun at tinanong kung anong mga powers ba meron ang mga taga roon. Sabi naman ni Kuya EJ na meron doong mga manlalason, merong mangkukulam, mambabarang at meron ding mga aswang. Ang iba naman ay mga pangkaraniwang tao lang din, pero nagtataglay ng kakayahan mula sa lihim na karunungan at mga anting-anting. Tawa naman ng tawa si Rolly at sinabing, "Di wala palang problema ang Pilipinas pare kapag sinakop tayo ng ibang bansa. Marami na tayong panlaban na makukuha mula rito." Habang iyon ang topic na kanilang pinag-uusapan, ay may isang matanda kaming nakasalubong. Masama ang titig noon sa kanila. Kami naman kasi ni ate ay tahimik lang at yumuko. Takot din kasi iyong si ate sa mga ganoon. Napilitan nga lang siyang sumama dahil sa gusto kong makapagbakasyon. Narating namin ang isang malawak na bakuran na may bahay sa gitna. Akala ko ay isang pangit at sira-sirang kubo ang madarat na namin, pero hindi. 2-story na bahay iyon na gawa sa tabla, tapos pawid naman ang bubong. Sa itsura ng bahay ay mukhang matibay at may kaya ang mga nakatira.
Nakabukas noon ang kahoy na gate ng bakuran. Agad naman kaming nagsipaso habang nagtatawag ng mama at papa si Kuya EJ. Ilang saglit pa ay may lumabas na mag-asawang may edad na. Puti na rin pareho ang mga buhok nila. Ipinakilala ni Kuya EJ si Ate Sia at ako, bago ang dalawang kumag na puro lang kalokohan ang pinag-uusapan. Iyon pa lang ang unang pagkakataon na makilala ni ate ang mga magulang ni Kuya EJ. Malawak naman ang ngiti ng matatanda at mainit ang pagtanggap nila sa amin. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagkukulit ang dalawa. Tapos si Aljun ay pinagpapawisan habang namumutla. Agad naman siyang napansin ng tatay ni Kuya EJ na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Jose. "Iho, ayos ka lang ba?" Sabi naman ni Aljun. "Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Sumasakit ang tiyan ko eh." Sabi naman ni Rolly. "Wala pala yung sikmura mo eh. Kumain ka lang ng manggang nakaw, sumakit na agad." "Tol, nasaan ang banyo nyo? Gearbox lang ang kasagutan yan. Kinabagan ka lang dahil hindi tayo kumain ng kanin. Tapos binanatan mo na agad ang mangga." Sabi naman ni Mang Jose. "Ha? Saang mangga kayo nanguha?" Sumagot naman si Kuya EJ. "Doon po pa, sa may daan medyo papaakyat. May bahay na pala doon. Wala yun dati ah." "Oo anak, mga dayo ang mga nakatira doon. Pero matagal na rin sila. Ilang taon na rin. Siguro 3 taon na mahigit. Mula noong naging tagabantay ang mag-asawang iyon sa lupain na may mga mangga." "Naku iho, maling galaw ang ginawa nyo. Kararating nyo pa lang. Nakialam na kayo agad ng hindi sa inyo. May bali-balita pa naman tungkol sa mag-asawang yan." May pag-aalalang wika pa ng tatay ni Kuya EJ. Sabi naman ni Kuya EJ, "Ano namang balita pa?" "Ano pa nga bang uso kapag bagong lipat? E di mga may pakpak. Pero sa tingin ko naman ay hindi. Mukha lang silang mga marunong mambarang. Kasi ilan na rin ang nagnakaw ng mangga dyan na umamin at humingi ng tawad. Doon palang umaayos ang pakiramdam nila kapag nakahingi na ng tawad sa mag-asawa." "Pa, ipapaano itong sina Rolly at Aljun?" tanong pa ni Kuya EJ. "Kapag sumapit ang alas 4 at hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam, ay sunduin na natin si Ninong Paeng mo. Baka meron siyang magawa dyan. Pero subukan muna natin gawa ng paraan. Lisa, ipaghanda mo muna ito ng luya. Baka madala pa." Wika pa ng tatay ni Kuya EJ. Agad namang nagtungo sa kusina si Aling Lisa matapos kaming mapapasok ng bahay. Tapos si Kuya EJ naman ay inaya kami sa itaas at itinuro na ang pwesto na pagtutulugan. Maluwag naman ang second floor ng kanilang bahay. Matibay din ang sahig kahit payari lang sa tabla. Kasi makapal din naman ang tablang iyon, iyong madalas ginagamit sa mga lumang bahay ng mga mayayaman. Matapos namin makapaglagay ng mga gamit ay bumaba na rin muna kami para makipag-usap sa matatanda. Nakita kong may inilagay na inihaw na luya at asin sa sikmura ni Aljun. Tapos tinalian ng tela paikot sa katawan para raw hindi malaglag. Bago pa lumubog ang araw ay gumaan na rin naman ang pakiramdam ni Aljun. Kaya hindi na sinundo yung tinawag nilang paeng. Hindi ko alam kung albularyo ba iyon o kung ano. Noong magkwentuhan kami sa kinagabihan, tatawa-tawa si Aljun at hindi pa rin naniniwala na may kinalaman sa kababalaghan ang nangyari sa kanya. Pumayag lang daw siya na magpalagay noong luya at asin para lang hindi mainsulto ang mga magulang ni Kuya EJ. Kinabukasan, sabi ni Kuya EJ na mamasyal daw kami sa mga bukid doon sa kanila. Pumayag naman kaming lahat dahil iyon naman talaga ang sadya namin roon. Napadaan kami sa isang puno ng mangga na hitik sa bunga at medyo hinog na nga ang iba. Sabi naman ni Aljun, "Pare, tamang-tama ito pampulutan mamaya pag-uwi natin." Sabi din naman ni Kuya EJ, "Sige nga, kung matapang ka, manguha nga kayo."
Wala namang pagdadalawang isip na umakyat sa puno si Rolly. Tapos si Aljun ang magiging tagasalo niya sa ibaba. Ang sabi kasi ni Kuya AJ na huwag kaming makialam. Ilang saglit pa nga ay nagsimula ng magbato pa ibaba ng mangga si Rolly at si Aljun ang sumasalo. Nang biglang may nagsalita sa likuran namin. Anong karapatan yung manguha sa puno na hindi nyo pag-aari? Dali-dali namang bumaba si Rolly. Pero imbes na magpakumbaba ang dalawa, ay sumagot pa si Aljun. Bakit Manong? Sa inyo ba ang punong ito? Sumagot naman ang matanda. Hindi, pero kami ang nagbabantay niyan. Hindi naman pala ikaw ang may-ari. Ang lakas ng loob mong manita. Sabihin mo, gusto mo lang magbabayad. Magkano ba? Maangas na sagot pa ni Rolly. Sumagot naman ang matanda. Kayo talagang mga taga-syudad. Tingin nyo sa mga taga-probinsya ay madadala nyo sa inyong pera. Nagsalita naman si Rolly. Sira ulo ka palang matanda ka eh. Ang dami mo pang sinasabi, babayaran ka na nga. Wika pa noon, sabay hakbang papalapit sa matanda na para bang sasapakin nila. Nakita kong hinipan ng matanda ang kanyang daliri tapos itinuro sa dalawa. Agad namang bumarag ang lakad ni Rolly at Aljun na para bang nahilo tapos tumulo ang dugo sa ilong. Napahinto sa paglalakad ang dalawa tapos si Rolly ay napaluhod sa lupa. Doon pa lang nagsalita si Kuya EJ. Pero bago siya nagsalita ay hinubad niya muna ang suot na sombrero. Ninong Paeng, tama na po yan. Wala pa rin palang kupas ang kapangyarihan na taglay ng mga hawak niyong kaalaman. Napalingon naman ang matanda. EJ, ikaw ba yan? Opo, Ninong Paeng. Kasama mo ang dalawang balasubas na ito? Opo. Lintik kang bata ka. Makakapatay ako ng wala sa oras dahil sa iyo. Bakit mo naman ako hinayaan na gawin iyon sa kanila? Sumagot naman si Kuya EJ. Gaya nga ng sabi mo Ninong, mga taga-syudad sila. At maliit ang tingin nila sa atin ng mga taga-probinsya. Kaya gusto kong maturuan na rin sila ng leksyon. At hindi rin sila naniniwala sa mga kababalaghan at lihim na karunungan. Kaya gusto kong sila mismo ang makaranas. At sa kanila sabihin na hindi talaga totoo. Nilingon namin ang dalawa na parehong nakaluhod pa sa lupa. Sa tingin ko ay para silang biglang nalasing at naging disoriented. Mukhang hindi rin nga nila naririnig ang pag-uusap nila Kuya EJ at ng kanyang ninong. EJ, saan ba ang tungo nyo? Bakit kayo narito? Tanong pa noong matanda. Sa bahay niyo po sana Ninong. Magpapakuha po sana ako ng buko. Ito nga pala ang misis ko, si Sia. Tapos si Maricar, kapatid niya. Agad naman kaming bumati ni Ate Sia doon sa matanda. Lumapit ang matanda kina Rolly at Aljun. Napaatras naman ang dalawa sa takot na kung ano uli ang gagawin sa kanila. Sabi naman ng matanda, huwag kayong matakot. Babawiin ko lang ang ibinato ko sa inyo. Sa susunod, matuto kayong rumispeto sa iba. Lalong-lalo na sa mga matatanda ha. Para hindi nyo maranasan ang ganito. Sige na AJ, tumuloy na kayo sa bahay ko. Naroon naman si Rocky. Sabihin mo magpapaakyat ka ng buko. Magpapaiwan na muna ako rito. Ikukuha ko na kayo ng mangga at ihahatid ko na lang sa bahay nyo. Sige po Ninong, maraming salamat po ha. Sagot naman ni Kuya EJ at nagtuloy na kami sa bahay noong kanyang ninong. Nalaman kong iyong mangga pala na kinukuhanan nila Aljun at Rolly ay pag-aari rin nila Kuya EJ at ang kanyang ninong ang nagbabantay doon. Tatawa-tawa nga si Kuya EJ habang sinasabi niya iyon sa amin. Ano, hindi totoo ang mga anting-anting at lihim na karunungan? Sige nga, gawan niyo ng paliwanag kung bakit bigla kayong nahilo at niregla ang mga ilong nyo. Tanong pa ni Kuya EJ sa dalawa. Iiling-iling naman ang dalawa na hindi makapaniwala. Pagkarating namin sa isang bahay ay may binata roon na nagsisibak ng kahoy. Nagpakilala si Kuya EJ. Hindi raw madaling makilala si Kuya EJ
dahil malaki na ang ipinagbago ng kanyang itsura at pangangatawan. Sa 5 taon na wala siya sa kanilang probinsya, kaya maaaring hindi na siya nakikilala ng binatang iyon. Na-enjoy naman namin ang pagkain ng maraming buko na kinuha noong si Rocky. At pagka-uwi nga namin ng bahay, ay meron ng kalahating sakong manggang kalabaw ang naroon. Mabilis lang daw iyong mapapahinog. Matamis rin daw ang manggang iyon kapag nahinog, ayon pa kay Kuya EJ. Kaya agad din iyong ibinaon sa bigas para mas mabilis makapagpahinog. Kinahapunan ay nagtulong kami ni ate sa pagtatanggal ng mga palay at bato doon sa bigas na isasaing. Bagong pagiling daw iyon, kaya may mga palay pa at maliliit na bato. Inilagay rin iyon ni Aling Lisa sa isang bilao, tapos inuuga-uga para humiwalay iyong alikabok ng palay. Nakakamangha ang pagtatanggal niya noon, parang sumasayaw ang bilao at may ritmo pa ang galaw. Nagkatay din sila ng 3 manok na native, niluto na tinola at nagluto rin ng adobong may gata para raw sa pulutan. Matapos kumain ay saglit na nagkwentuhan. Tapos sabi ni Rolly, "Ano, bumili na tayo ng alak para makarami na agad." Sumagot naman si Aling Liza na nanay ni Kuya EJ. "May balak pala kayong mag-inuman. E di sana bumili na kayo ng alak ng maaga. Hindi na kasi ligtas na naglalakad pa rito kapag gabi." Sumabat naman si Aljun. "Hulaan ko po, kasi merong aswang." "Oo iho, iyon nga." Muli namang nagsalita si Rolly na natatawa pa. "E di tamang-tama pala. Yan talaga ang ipinunta namin dito. Magandang kwento yun pag uwi natin ng Maynila na nakapagkatay tayo ng aswang. Tapos pictorial tayo habang iyong aswang ang gagawin nating background. Siguradong sisikat tayo nito. Baka interviewin pa tayo ng mga taga-telebisyon kapag kumalat ang pictures natin na may kasamang aswang." "Tara na tol!" Uwi ka pa ni Rolly. Agad namang tumayo si Aljun. Nagsalita naman si Kuya EJ. "Mga tol, totoo ang sinasabi ni Mama. Meron nga rito. At paborito nila ang mga dayo." Sumagot naman si Aljun. "Ayos lang yun tol. Sila nga rin talaga ang pakay namin, di ba? Kaya tara na, sumama ka na. Ikaw ang tagahawak ng kamera para may picture kami habang nasa totoong aksyon." Napatingin na lang si Aling Lisa kay Kuya EJ. Sabi naman ni Mang Jose, "Sige na EJ, samahan mo na ang mga iyan. Magdala kayo ng flashlight at itak ha." Sabi naman ni Ate Sia, "EJ, kung merong pads doon ay bumili ka na rin. Biglang nagkaroon si Maricar eh." "Oo, sige." Sagot naman ni Kuya EJ. "Ang plano ko kasi, dapat ako ang bibili. Kaso nga lang, malayo pala roon ang tindahan. Kaya ang bala ko ay magpapasabay na lang kung merong bababa." Umalis na nga ang 3 para bumili ng alak. Pagkalabas pa lang nila ay maingay na agad. Panay na ang pagkikwentuhan na matitikman raw ng mga aswang ang bangis ng mga Manila Boy. Napapailing-iling na lang sa kanila si Aling Liza habang nakatingin sa labas. Lumipas ang halos 1 oras ay hindi pa rin nakakabalik ang mga umalis. Nagsalita naman si Aling Liza. "Jose, duda na ako sa nangyayari. Dapat narito na sila. Masyado na silang matagal na nawawala. Baka may nangyari ng hindi maganda." Sabi naman ni Mang Jose, "Hayaan mo sila para masubukan din nila ang yabang nila." "Ano ka ba naman Jose? Kung magsalita ka ay parang hindi kasama doon ang anak natin. Sige na, sundan mo na. Daanan mo na rin muna si Paring Paeng sa kubo natin sa bukid. Doon daw yun matutulog kasi nagbabantay ng kanyang pauling. Kakailanganin mo si Paeng kung talagang nasa panganib si EJ." "Oo na Lisa, pupunta na ako." Uwi ka pa ni Mang Jose at umalis na ito dala ang isang lampara. Dala na kasi nila Kuya EJ ang flashlight. Lumipas pa ang mahigit kalahating oras bago kami nakarinig ng ingay sa unahan na papalapit. May umaatungal lang malakas at sumisigaw ng aray ang binti ko.
Nataranta kami lumabas ng bahay. Hindi pa namin agad maaninagan ang mga mukha nila, pero may nakikita kaming inaalalayan ng dalawang tao. Noong makalapit ay nakita naming si Rolly ang inaalalayan nila. Dali-daling nagsindi si Mang Jose ng Petromax para mas maliwanag daw. Doon namin nakita na puro sugat sina Rolly at Aljun. Tapos kaya nila inaalalayan si Rolly dahil bali ang binti nito o yun bang na-dislocate. Si Aljun naman ay maraming dugo sa dibdib, pati na sa mukha na mukhang gawa ng mga kalmot. Nagsimulang magtanong si Aling Lisa kay Kuya EJ kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Kuya EJ na noong madaan daw sila sa bahay noong matatanda ay muling humablot ng mangga ang dalawa, pero hindi nila iyon kinain. Bagkus ay ibinato sa bahay ng matatanda para raw iyon sa pagpapasakit ng tiyan ni Aljun. Kung totoo ngang ang matatandang iyon ang nagbigay o nagpasakit sa kanyang tiyan dahil lang sa ilang pirasong mangga na kinuha nila noong unang napadaan sila roon. Sinaway niya pa raw ang dalawa pero hindi talaga nagpapigil. Kasi kung aswang daw ang mag-asawang iyon ay siguradong lalabas at paparusahan sila sa kanilang ginawa. Tumayo pa raw ng ilang minuto ang dalawa pero walang naging pagkilos sa loob ng bahay noong mag-asawang matanda. Kaya nagpatuloy na sila sa paglalakad habang sinasabing, "Hindi totoong aswang ang mga iyon. Maaaring sila nga mismo ang nagpakalat ng balita na aswang sila para lang katakutan sila ng mga tao." Habang nagpapatuloy raw sila sa paglalakad, ay nakakarinig na sila ng tunog na parang may sumusunod sa likuran. Ang ginawa raw ni Kuya EJ ay nauna na siya sa paglalakad. Madalas raw kasi na iyong nahuhuli ang unang inaatake. Pinagtatawaran pa raw siya ng dalawa dahil siya raw itong taga-probinsya at mukhang siya pa ang takot na takot. Pero hindi na lang pinatulan ni Kuya EJ ang kanilang pang-aasar. Nakarating naman daw sila sa isang tindahan nang walang nangyayaring kakaiba. Tapos bumili na sila ng alak, yosi, chichirya at iyong pads na para sa akin. Naroon pa raw sila sa tindahan ay tinatayuan na ng balahibo si Kuya EJ para raw kasing meron talagang hindi maganda na mangyayari. May nakikita rin siyang itim na mga anino sa unahan. Kapag tinuturo niya naman sa dalawa, ay hindi ng mga iyon tinitignan. Tumatawa lang ng malakas at sinasabing ang lakas daw talaga mag-trip sa kanila ni Kuya EJ. Siguradong prank na naman daw iyon, kagaya ng ginawa ni Kuya EJ sa kanila doon sa puno ng mangga, na kunyari ay magnanakaw sila. Iyon pala, sila Kuya EJ din mismo ang may-ari ng punong iyon. Kahit natatakot ay wala nang nagawa si Kuya EJ. Iyong chichirya at pads na lang daw ang binitbit niya. Dahil naisip niyang magkakatakbuhan talaga. Kaya mas gusto niyang wala siyang bitbit na mabigat. Kahit pa nga may dala naman siyang itak, hindi rin siya sigurado kung kaya niyang makipaglaban ng harapan sa mga aswang. Nagsimula na raw sila uli sa paglalakad papauwi. Nauuna raw uli si Kuya EJ sa paglalakad hanggang sa may marinig silang tunog ng angil sa likuran. Sabay-sabay raw silang napalingon. Sabi raw ni Kuya EJ, "Mga tol, tara na, takbo na tayo." Sabi naman daw ng dalawa, "Ha? Bakit naman tayo tatakbo? Ito nga ang sadya namin kaya gusto namin makapunta rito." Mabilis ibinaba ng dalawa ang dalang tig-dalawang long neck na alak na nakalagay sa sako. At pumorma na ng pag-atake sa aswang habang hawak ang itak. Ang dalawa raw ang unang sumugod sa aswang na iyon. Pero bago pa sila makarating sa asong naroon sa may likuran, ay dalawang aso pa ang lumabas sa magkabilang gilid. Bali 3 na ang asong naroon. Hindi iyon napaghandaan ng dalawa, kaya natumba sila sa lupa at nakipagbuno sa mga nilalang. Hindi raw alam ni Kuya EJ kung papaano siya tutulong. Pagkalingon niya sa likuran ay meron pang isang aso na papasugod na rin sa kanya.
Sa gulat niya ay hindi sinasadyang na itutok niya ang itak sa harapan at doon napabangga ang malaking asong itim. Bumaon daw talaga ang hawak niyang itak hanggang sa may hawakan banda. Umalulong ang aso habang nanghihina. Wala sa isip niyang binitawan ang itak habang nakabaon pa iyon doon sa aso, sabay takbo na papalayo. Hindi niya naman daw intensyon na tumakbo papauwi. Doon ang direksyon niya sa palikong daan. Papunta raw kasi iyon sa bahay nila Ninong Paing niya. Iyon daw ang naisip niya makakatulong sa kanila. Pero noong dumating siya roon at napagbuksan, ang sabi naman ni Rocky na wala ang kanyang tatay. Doon daw iyon natulog sa kubo nila Kuya EJ sa bukid dahil nag-uuling iyon doon. Sabi raw ni Rocky na sila na lang ng kanyang ina na si Aling Pasing ang sasama kay Kuya EJ na balikan ang mga kaibigan. Lakad takbo na nga ang kanilang ginawa papabalik. Naabutan nilang naroon na sila Mang Jose at Mang Paing. Hinahagupit ang mga aswang noong latigo na may binsul ng pagi ang dulo. Inalalayan raw ni Kuya EJ at Rocky, sina Aljun at Rolly, na mailayo doon sa kinaroroonan ng mga aswang. Nagsisigaw raw si Rolly na huwag siyang gagalawin dahil sobrang sakit. Noong tignan nila ang paa nito ay nakatabingi papunta sa harapan, kaya hindi na nga nila ginalaw si Rolly. Noong una ay nanlaban pa raw ang mga aswang, pero katagalan ay umatras din. Tapos dalawa sa mga iyon ang humila papalayo sa isang aswang na nasa anyong aso na wala ng buhay. Mukhang napuruhan daw talaga ni Kuya EJ yung tumalon sa kanya. Pagkarating nga nila sa bahay ay agad nilinisan ng dugo ang katawan ng dalawa. Tapos nilagyan ng kahoy ang bibig ni Rolly. Sa kapwersahang pinilipit ni Mang Paing, ang binti nito papabalik sa tamang posisyon. Naibalik naman daw, pero nahimatay sa sakit si Rolly. Nagpaalam na rin si Mang Paing matapos malinisan at malagyan ng paunang lunas ang sugat ng dalawa. Nanginginig ako noon sa takot dahil hindi ako makapaniwala na ganoon kabangis kong umatake ang mga aswang. Malayong malayo sa mga naririnig ko na madalas kaluskos lang sa bubong o di kaya maglalaglag ng dila nila sa tiyan ng buntis para higupin ang sanggol. Maaari din pala silang umatake ng harap-harapan at makipagbuno talaga sa kanilang biktima na parang ligaw na mga hayop na humahanting ng pagkain. Pasalamat na lang kami dahil kaunti lang ang kalmot na natamo ni Kuya EJ sa braso. Gawa lang iyon ng kuko ng hayop. Noong talunan siya nito, muntik patuloy siyang mapahamak dahil lang sa kayabangan ng kanyang dalawang kaibigan. Kinabukasan, umarkila sina Mang Jose ng tricycle para madala sa ospital sina Rolly at Aljun at malapatan talaga ng tamang lunas at mabigyan ng antibiotics at anti-rabies panlaban sa bakterya mula sa kagat at kalmot noong mga nilalang na iyon. Ang sabi ni Kuya EJ, ang inaasahan niya raw na hindi maniniwala ang doktor kapag sinabi niyang aswang ang umatake sa mga iyon. Pero hindi raw tumawa ang doktor noong iyon ang sinabi niyang dahilan. Noong tinanong niya naman daw ang doktor kung bakit hindi ito nagulat sa sinabi niyang dahilan ng malalalim na kalmot ng dalawa, ipinakita naman daw ng doktor ang isang malalim na peklat nito sa ilalim ng kanyang braso. Nakuha niya raw iyon sa isang baryo sa probinsyang iyon rin. Noong panahong nagbo-volunteer siya na magbigay ng libreng serbisyo at gamot sa mga nakatira sa kabundukan, sigurado raw siya na hindi pangkaraniwang aso ang umatake sa kanya dahil malayo ang itsura sa normal na aso, lalo na raw sa laki noon na halos kasing tangkad na ng isang kabayo. Mabuti raw at matapang iyong padre di pamilya noong bahay na kanyang tinuluyan. Nakipagbuno raw talaga iyon hanggang sa mapatay ang nilalang.
At ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay na kanyang nasaksihan ay noong iyong itim na aso ay naging isang ginang sa mismong harapan niya. Wala iyong kahit anong saplot at tila ba naliligo sa maduming langis. Kaya hindi na bago sa kanya ang kwento tungkol sa mga aswang sa lugar na iyon. Mabuting araw at nakaligtas pa ang dalawang iyon na sina Aljun at Rolly, na sila pala ang mismong humamon sa mga aswang. Samantalang siya, naparoon siya sa kabundukan para magbigay ng tulong sa mga mamamayan ng libre. Nanatili pa ng ilang araw ang dalawa sa ospital. Si Kuya EJ naman ang nagbabantay sa kanila. Kami naman ni Ate Sia ay sinasamahan ni Aling Liza na mamasyal sa kung saan-saan. Mas ligtas kami kapag si Aling Liza ang kasama namin dahil alam niya ang mga lugar na delikado at ang tamang gawin kapag may mga taong nakakahalubilo na pinaghihinalaan nilang aswang. Iyon namang bahay ng mag-asawang matanda na pinagbabato nila ng mangga ay wala kaming naging balita. Hindi rin nila maituro na iyon ang mga salarin kasi mag-asawang matanda lang naman ang nakatira doon. Apat ang umatake kina Rolly. Maaaring sila iyon, maaari ring hindi. Pero masasabi kong kasalanan din nila Rolly ang nangyari. Maling-mali ang ginawa nila na maghamon sa mga aswang habang naroon sila sa probinsya. Makalipas ang 3 linggo ay umuwi na kami sa Maynila. Sulit na rin naman ang bakasyon naming iyon. Hindi rin boring dahil dinala rin kami ni Aling Liza sa isang malawak na ilog. Doon kami nagsasaing, kumakain habang nagtatampisaw sa tubig. Kaya nakaka-relax talaga. Matapos ang bakasyong iyon ay muli pa rin naman kaming bumalik makalipas ang 2 taon. Pero binalaan na ni Ate Sia si Kuya EJ na kaming 3 na lang. Huwag nang magsasama ng kahit sino para iwas disgrasya at walang ibang pakikisamahan. Sumang-ayon din naman si Kuya EJ. Nadala na rin yata sa naranasan niya noong kasama sina Aljun at Rolly. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito na naranasan namin sa aming bakasyon. Hi Sir Carl, magandang araw po sa iyo. Ako po si Melody, 44 na taong gulang, bunso sa 6 na magkakapatid. Narito na po ako nakatira ngayon sa Pangasinan dahil taga rito ang naging asawa ng aking anak. At kasalukuyan ko silang sinasamahan. Nangyari po ang kwentong aking ibabahagi noong taong 2015 sa Binangonan, Rizal. Noong nagsama kami ng bago kong kinakasama o boyfriend, ay nakatira kami sa bahay ng kuya ko sa Pasig. Kalaunan ay nagdesisyon kaming lumipat sa Binangonan. Medyo pamilyar naman ako sa lugar na iyon kasi dati rin ako doon tumira. Noong una naming lipat doon ay hindi ko nagustuhan ang sitwasyon ng bahay. Kaya sinabi ko na maghanap kami uli ng malilipatan at may nakita naman kami sa hindi kalayuan sa una naming inupahan. Ang nakakapagtaka lang Sir Carl dahil malaki ang bahay at up and down pero 1.5 lang ang parenta. Maliban sa malaki, maaliwalas din ang bahay na iyon at maluwag. Sinabi ko iyon sa anak ko. Sabi niya naman na okay raw iyon. Sige raw, kunin na namin agad. Kaya iyon na nga ang nangyari. Lumipat kami roon. Isang araw, nagpapatugtog ng music ang partner kong si Joel sa kanyang amplifier. Bigla iyong huminto at ayaw nang tumugtog muli. Kung ano-ano nang ginawa ni Joel, tinapik-tapik, pinatay tapos inon uli, pero ayaw na talagang tumugtog. Kaya inutusan niya ang anak kong babae na puntahan ang kakilala naming manggagawa ng appliances. Sa unahan lang, nag-home service kasi iyon, kaya ipinasundo na lang.
Noong makabalik ang anak ko ay sinabi raw noong manggagawa na kami na lang ang magdala ng amplifier sa kanya dahil ayaw niyang pumunta sa amin. Nagalit naman ang asawa ko dahil bakit naman ayaw. Dati nga noong naroon pa kami sa una naming nilipatan na mas malayo sa bahay niya ay pumupunta siya kapag sinasabihang may ipapagawa. Ngayon tuloy na mas malapit na ang bahay namin sa bahay niya ay ayaw niya na tuloy pumunta. Kinahapunan ay ang asawa ko na mismo ang nagsundo at nadala niya naman sa bahay ang mag-aayos. Habang inaayos noon ang amplifier ay sinabi noon sa asawa ko na bakit raw doon pa kami lumipat sa bahaging iyon ng lugar. Marami namang ibang barangay na may maayos na paupahan. Sabi naman ng asawa ko na bakit pa maghahanap ng iba. Napakaganda ng nilipatan namin. Maliban sa mura ang parenta, malaki at up and down pa ang bahay. Mahina siyang nagsalita. Habang maaga pare, umalis na kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Naguguluhan kami ng asawa ko sa mga sinasabi ng taong iyon. Tinanong naman siya ng asawa ko kung ano ang tinutukoy niyang panganib na maaaring meron sa bahay na iyon. Pero ayaw niyang sabihin. Tumahimik na nga iyon at parang nagmamadali sa paggawa ng amplifier. Noong matapos ay agad na rin siyang binayaran ng asawa ko at inihatid sa may pintuan. Bago pa iyon tuluyang umalis ay nagpalingalinga muna sa paligid. Saka sinabing, "Pare, maniwala ka sa sinasabi ko. Kailangan nyo nang makaalis dito agad para na rin sa inyong kaligtasan." Wika pa noon sabay umalis na. Naiwan naman kami ni Joel na may pagtataka sa mukha. Wala talaga kaming clue kung anong meron sa lugar na iyon. Patuloy ang aming paninirahan sa lugar na iyon. May napansin lang kaming kakaiba sa mga kapitbahay namin. Lahat sila ay may mga sibat na nakahanda sa kanilang pamamahay, samantala kami ay wala. Lumipas pa ang ilang linggo o nasa halos 2 buwan na kami roon. Naging ka-close ko na rin kaunti ang may-ari noong inuupahan naming bahay. Parang nanay ko na nga siya kung ituring. Dahil madalas ko siyang makausap at makipagkwentuhan sa mga karanasan sa buhay. Nakalimutan ko palang mabanggit Sir Carl na ang asawa ko ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa Cubao. Noong sumapit ang bayaran ng renta ay nakapagbayad naman ako. Pero kulang ang pera ko na pambayad sa tubig. Kaya kinausap ko si inay o iyong may-ari ng paupahan at sinabing, sa susunod na linggo ko na ibibigay ang para sa tubig. Sa sahod na rin naman ang asawa ko. Kulang na kasi ang pera na hawak ko. Pumayag naman siya, kaya naisip ko na wala na akong problema. Isang araw noon Sir Carl, noong lumabas ako ng bahay, ay sinalubong ako ng isang kapitbahay at sinabing may nakita raw siyang isang napakalaking aso sa harapan ng pintuan ng bahay namin. Sabi ko naman na paanong magkakaroon ng napakalaking aso wala naman kaming alaga at wala ring aso sa compound noong may-ari. Ang sagot lang sa akin ng kapitbahay, "Ay basta, hindi ko alam. Kung ako sa inyo, umalis na kayo sa bahay na yan habang hindi pa huli ang lahat." Nagtataka ako Sir Carl kung bakit lahat na lang ng taong makausap ko maging ang mga kapitbahay ay sinasabing umalis na kami roon. Wala naman akong makitang hindi maganda sa bahay na iyon. Hindi ko lang iyon pinansin Sir Carl kasi nga tahimik naman ang paninirahan namin doon. Lumipas pa ang ilang araw. Doon ko na unti-unting napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Isang hapon noon Sir Carl ay lumabas ako ng bahay para bumili ng rekado sa tindahan para sa lulutuin kong ulam. Pagkadaan ko sa pintuan ng bahay ng may-ari ay sinabihan ako na dapat raw ay mabayaran ko na agad ang para sa tubig.
Sabi ko naman na di ba may usapan kami na sa susunod na linggo na. Ilang araw na lang naman iyon, sasahod na ang asawa ko. At bakit biglang nagbago ang desisyon niya? Samantala maayos ang usapan namin. Sumagot naman siya na hindi na raw siya makapaghintay. Doon na ako muling nangatwiran at nagkasagutan na nga kami. Sinabi niya sa akin na baka raw anong mangyari sa amin kung hindi ako magbabayad sa mismong araw na iyon. Tinalikuran ko na siya dahil mukhang hindi na rin naman uubra pa ang aking mga paliwanag. Kinagabihan noon ay tinawagan ko ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya na nag-away kami ng may-ari ng bahay dahil pilit akong sinisingil noong para sa tubig. Kahit may usapan na kami na sa susunod na linggo ako magbabayad. Sabi naman ng asawa ko, paano yan? Wala rin akong pera rito. Sa makalawa pa ang sahod ko. Ganito kasi yan, Sir Carl. Lingguhan ang uwi ng asawa ko sa bahay namin. Ang tanging kasama ko lang ay ang isa kong anak na babae at 2 pamangkin ng asawa ko na nasa edad 5 at 7 taong gulang. Pareho iyong mga lalaki at magkapatid. Mami na nga ang tawag ng mga iyon sa akin. Sabi nila noong makauwi ako, Mami, humanda raw tayo dahil susugurin daw tayo mamayang gabi. Wika pa noong isa. Sabi ko naman, bakit naman tayo susugurin dito? Trespassing na yun. Sagot ko pa sa kanila para lang hindi matakot. Noong papatulog na kami ay bigla namang nag-brown out. Naroon lang kami noon, Sir Carl, sa ibaba. Hindi namin tinutulugan ang itaas ng bahay dahil maliban sa mainit doon, marami pang niknik na nangangagat. Sabi ko sa mga bata na magkandila na lang muna kami kasi sobrang dilim kung matutulog kami ng walang ilaw. Bigla kong naaninagan sa may kusina na may babaeng nakatayo roon. Balik karugtong lang kasi ng sala na aming tulugan ang kusina. Iyon bang diretsyong pahaba lang? Nagtataka ako kung sino ang babaeng naaninagan ko roon. Noong makapagsindi ng kandila ay nawala na ang nakita kong babae sa kusina. Kaya naisip kong baka namalikmata lang ako. Kaya ipinagkibit balikat ko na lang din. Magkakasama kaming natulog ng mga bata doon sa sala. Ayaw rin naman kasi nilang humiwalay sa akin. Nakatulog na nga ako noon, Sir Carl, nang ako ay magising at ang mga bata dahil sa ingay ng mga pag-alulong ng mga aso. Dahil sa nakakatakot na tunog ng mga alulong, ay nahirapan na rin kami makatulog uli. Nang makarinig kami ng mga pagkakaingay sa itaas ng bahay, huli na nang nalaman ko na hindi lang pala ang matandang may-ari noong bahay ang aswang, kundi ang buong pamilya nila. Dahil sa takot namin ay nagsisigawan na kami at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero ang nakakapagtaka lang, dahil 11:00 lang naman noon ng gabi at tila wala nang nakakarinig sa mga sigaw namin. Tinawagan ko rin ang cellphone ng asawa ko, pero parang may kakaibang nangyayari rin sa cellphone dahil umuugong lang iyon at wala akong marinig sa kabilang linya. Ilang saglit pa ay biglang bumalik ang kuryente. Natuwa kami dahil lumiwanag na. Akala namin ay mawawala na ang mga aswang na gumagambala sa amin, pero mali ako. Nagpatuloy pa rin ang kakaibang mga tunog sa itaas. Kaya nagdesisyon akong umalis na sa compound at baka sakaling may makita kaming tao sa labas at matulungan kami. Pinaghanda ko kaagad ang mga bata at nagtakbuhan na kami papalabas ng compound na iyon. Habang tumatakbo ay naririnig pa rin namin na merong sumusunod pero hindi kami nagpapatinag. Patuloy lang kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa Barangay Panto. Doon pa rin iyon sa Binangonan, Rizal. Doon kami mismo nakarating sa may simbahan. Humingi ako ng tulong
sa isang ginang na nagtitinda ng pritong manok. Ikinuwento ko lahat sa kanya. Ang sabi niya sa akin na huwag raw muna kaming uuwi sa bahay at baka mapaano pa kami. Habang naroon kami, Sir Carl, nakatambay sa may malapit sa nagtitinda ng pritong manok, ay doon ko naalalang puntahan ang kakilala kong tanod na si Mang Joe. Medyo may edad na po siya na baka humigit kumulang ay 50 na ang edad. Nagpunta na nga kami ng mga bata sa barangay hall kung saan naka-duty si Mang Joe. Hindi ko siya agad nakita, kaya nakisuyo ako sa isang tanod na tawagin si Mang Joe. Ilang saglit pa ay dumating naman siya. Nagulat siya nang makita kami. Ano daw ang nangyari sa amin? Bakit gabing-gabi na ay nasa labas pa kami at kasama ko pa ang mga bata? Ikinuwento ko naman sa kanya ang dinanas namin. Sabi ko, inaaswang kami ng may-ari ng bahay dahil lang sa hindi ko nabayaran ang tubig. Sabi niya naman na napakasama ng kaserang iyon. Kung iyon lang ang dahilan para gawan niya na kami agad ng masama. Sa mga pagkakataong iyon pala, Sir Carl, ay hindi pa kumbinsido si Mang Joe na totoo ang mga aswang. Parang pinapakalma niya lang ako, kaya hindi niya kinukontra ang paliwanag ko na inaaswang kami. Sinabi niyang ihahatid niya na kami sa bahay. Pumayag naman ako dahil at least may kasama na kaming lalaki. Noong makarating kami sa bahay, akala ko ay matitigil na ang panggagambala sa amin dahil may kasama na kaming tanod. Pero hindi pa rin pala. Patuloy pa sa pag-iingay ang mga aswang sa itaas at maririnig talaga ang tunog ng mga tiktik na nagpapalipat-lipat sa pagtalon sa mga bubong na parang iniikutan kami sa itaas. Napasabi na lang si Mang Joe nang, "Totoo pala talaga ang mga aswang." Tapos nakatulala na lang siya na nakatingin sa may itaas. Inalog-alog ko naman siya at tinanong kung ano ang gagawin namin. Sabi niya na magsipasok na muna kami sa loob ng bahay at magdasal. Sinamahan naman kami noon ni Mang Joe. Habang nagdarasal kami ay saglit na natahimik ang kapaligiran. Pero pagkalipas ng kalahating oras lang siguro, ay muli na namang magkakaingay ang bubungan na masasabayan ng pag-alulong ng mga aso. Kinaumagahan ay tinawagan ko ang asawa ko at pinapauwi ko na kaagad. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Noong una ay ayaw niya pang maniwala. Pero ipinakausap ko sa kanya si Mang Joe at doon pa lang siya nakumbinsi na umuwi agad. Noong makauwi na ang asawa ko ay umuwi na rin si Mang Joe. Sinabi ko sa asawa ko na umalis na kami roon dahil mga aswang pala ang buong pamilya ng may-ari ng nirerentahan naming bahay. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Ipinagkibit balikat niya lang iyon at parang ayaw talaga maniwala. Kinagabihan ay tinanong ko ang asawa ko kung bakit hindi siya pumasok sa trabaho. Sabi niya naman na wag lang daw akong maingay. Kunyari hindi pa siya dumarating. Wala rin namang nakakita sa kanya noong dumating siya dahil masyado pa noong maaga. Tulog pa ang mga kapitbahay, pati na ang buong pamilya ng kasera. Marami kasi sila roon. Mga anak, manugang at mga apo. Malaking pamilya talaga. Kinagabihan noon, nakatulog na kami ng asawa ko pati na ng mga bata. Nang bigla kaming magising dahil sa malalakas na kalabugan at hampas sa dingding. Sabay-sabay ring nag-alulungan ang mga aso. Tapos ang mga dahon naman sa puno ng mangga sa tapat ng bahay namin ay animoy hinahampas dahil nagkakaingay rin. Sumilip sa bintana ang asawa ko at nakita niya raw na tila may payong na bumulusok tapos doon bumagsak sa puno ng mangga. Dahil sa bilog na bilog noon ng buwan, kaya malinaw niyang nakikita ang mga imahe sa labas. Nanlaki ang mga mata ng asawa ko at tila nakaramdam ng takot. Agad niyang sinigurong
Maayos ang pagkakatrangka ng mga bintana, pati na ng pintuan. Inihanda niya rin iyong itak na katana, asin at bawang, para kung sakali raw napasukin kami, ay nakahanda kaming lumaban. Nagpatuloy pa ang ingay sa labas ng bahay, sa bubungan at sa mga dingding. Pero sa awa ng Diyos ay hindi naman kami pinaso. Kinabukasan, kinausap ng asawa ko ang may-ari ng bahay. Nagbayad siya noong bill namin sa tubig at sinabi na rin na aalis na kami sa paupahan nila. Hindi naman iyon nagtanong pa kung bakit. Noong umagang iyon din ay agad na kaming nagligpit at umalis. Bumalik kami sa kuya ko doon sa Pasig. Ikinuwento ko sa kuya ko ang nangyari sa amin, kaya kami biglang napasugod sa bahay nila. Nanatili muna kami roon ng ilang araw habang naghahanap pa ng mauupahang bahay. Ang maipapayo ko lang po, Sir Carl, sa mga taong wala pang sariling bahay at naghahanap ng mauupahan ay alamin muna ang background ng bahay o ng may-ari at huwag din basta-bastang maakit sa murang paupa. Minsan kasi aakalain niyong tsamba na ang pagkakadiskubre niyo sa murang paupahan na iyon, pero peligro lang pala ang napasukan niyo. Palagi rin po magdasal sa Panginoong Diyos at hingiin ang kanyang proteksyon. Hanggang dito na lang po ang kwentong aking maibabahagi, Sir Carl. Naway magustuhan ng iyong mga tagapakinig at kapulutan ng aral. Magandang araw sa iyo, Sir Carl, pati na sa masusugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Melissa at ako ay muling nagbabalik upang maghandog ng isang panibagong kwento na siguradong makapagbibigay sa inyo ng kakaibang kilabot. Hindi ko po sariling karanasan ang aking isasalaysay kung hindi ibinahaging karanasan ng kasintahan ng aking kaibigang si Natalia. Nahahati po ito sa dalawang bahagi dahil hindi lamang po ito tungkol sa buhay ng kanyang kasintahan. Ito rin po ay tungkol sa engkwentro ng kanyang ina sa iba pang uri ng aswang. Nagmula sa Masbate ang pamilya ni Leonard pero naninirahan sila sa Quezon City bago napagdesisyonan na magtungo sa Capiz. Dati-rati, kumadro na ang hanap buhay ng kanyang ina at tanyag siya sa kanilang probinsya kaya sa tuwing may nabubuntis ay siyang madalas na tinatawag at hindi nagtutungo sa pampublikong ospital sa kanilang bayan. Sinasabing ang Masbate ay kilala rin sa lugar na pinamumugaran ng mga aswang kaya maraming napapabalitang nangwawala at namamatay ng mga residente sa anumang mga barangay. Isang araw, umalis ang kanyang ina upang magpaanak sa kanyang kumare dahil kabuwanan na nito sa kanyang kambal. Isinama niya noon ng kanyang asawa dahil medyo natatakot siyang biyumahing mag-isa. Hindi biro ang magtungo sa bahay ng kumare lalo pat marami siyang mga naririnig na kwento tungkol sa mga residente at dayuhang naaaksidente sa daan patungo sa bahay nito. Ganap na ikapito ng gabi ay biyumahe ang mag-asawa at may kalamigan ng gabi. Sumasabay pa ang mga kaluskos at pagaspas ng mga ibon sa paligid kaya naisipang magrosaryo ng ina ni Leonard habang nakasakay sila sa sasakyan ng kanyang asawa. Saglit siyang pinatigil nito sa pagdarasal sa kadahilanan na natataranta ang pag-iisip ng kanyang asawa lalo pat papasok sila sa isang daan. Hindi kasi sa mismong bayan nakatira ang kumare kaya talagang nakakapangilabot na magbiyahe. Nang dumako at huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng isang nagliliwanag na maliit na kubo, bumaba ang mag-asawa dala ang mga kagamitan sa pagpapaanak. Binayaran ng asawang lalaki ang driver at pagkatapos,
sinalubong silang mag-asawa ni Simon na asawa ng kumare ng ina ni Leonard. Nagmadali nga ang kumadrona na ilatag ang mga kagamitan. Inutusan din niya si Simon na kumuha ng malinis na bimpo, palangga ng may maligamgam na tubig, gayon din ang alkohol nang mapansin niyang nakalabas na ang ulo ng sanggol sa puwerta ng nanganganak. Kung natagalan pa siguro silang mag-asawa sa pagbibiyahe, malamang nakapanganak ng hindi sa oras ang buntis at maaaring maimpeksyon ito. Inabot ng halos mag-iisang oras bago naipanganak ng kumare ng ina ni Leonard at ang kanyang kambal na sanggol. Napuno ng kasiyahan ng kalooban ng mag-asawa habang pinagmamasda ng dalawang cute na sanggol na manakanakang umiiyak. Pinangalanan ng mag-asawa ang kambal bilang Isabel at Emelita, alinsunod sa kanilang mga pangalan. Hindi pa natatagalan ay nakipagkwentuhan si Simon sa mag-asawa habang naghahanda siya ng merienda sa hapagkainan. Nabanggit niya sa mag-asawa na may napapabalitang dayuhang aswang na gumagala sa kanilang lugar kung saan naghahanap ito ng inosenteng kadalagahan bilang biktima. May nakapagsabi pa sa kanya na may natagpo ang bangkay sa ilog at nakilala bilang estudyante sa sekundarya ang dalagita. Batay sa mga salaysay, matagal na palang nawawala ang dalaga at hindi alam ng kanyang mga magulang kung saan ito nagpunta. Tinanong na nila lahat ng kaklase at mga kaibigan nito, subalit walang nakakaalam at walang makapagturo kung saan siya nagtungo pagkatapos ng klase. Hanggang sa may isang basurerong nakakita ng lumulutang na bangkay ng babae sa may ilog. Napag-alaman pa sa autopsy na may mga kagat sa leeg ang biktima. Hindi pangkaraniwang kagat na hindi maihahalin tulad sa ice pick o anumang matulis na bagay. Hinala ng mga otoridad, tila naubusan ng dugo ang dalagita bago ito binawian ng buhay. May nabuong haka-haka ang mga residente doon na malamang kakaibang uri ng aswang o isang vampira ang sospek sa pagkamatay ng dalagita. Hindi rin maipaliwanag ang pagkawala ng iba pang mga kababaihan. Hindi naman napipirme sa isang lugar ang mga nagiging biktima at nagmula sila sa iba't ibang lokasyon ng kabahayan doon. Dahil nga sa mga pangyayari, pinayuhan din niya ang mag-asawa na mag-ingat sa kanilang pagbabiyahe pabalik sa kanilang bahay. Naisipan pa niyang mag-offer na doon na sila manatili hanggang sa sumapit ang umaga dahil delikado na kung magbabiyahe pa sila at malamang makaengkwentro sila ng mga kakaibang nilalang sa daan, subalit minabuting umuwi ng mag-asawa at kontakin na lang ang driver na kanilang inarkila. Hindi na sila pinilit ni Simon dahil buo na ang desisyon at matigas ang ulo ng mag-asawa. Tiwala ang ina ni Leonard na gagabayan sila ng Diyos sa kanilang pagbabiyahe at ililigtas siya ng pabaon na agimat ng kanyang impong kadyo na buhat sa Sikihor at kilala bilang mambabarang. Kinontak ni Emmanuel ang driver at hindi na sila nagtagal pa sa kubo. Agad silang umalis at hindi na tumigil-tigil pa sa kusukalan para hindi makaengkwentro ng anumang nilalang ng kadiliman. Matapos ang pangyayaring yon, sumapit ang kasunod na buwan kung saan nabuntis ang ina ni Leonard at patuloy pa rin ang insidente ng mga patayan at pagkawala ng mga kababaihan hanggang sa maisilang ang panganay na kapatid ni Leonard. Dumaan ng maraming taon. Nasa sekundarya pa lang si Hermes at nasa elementarya naman si Leonard nang makilala nila ang kapinsang si Helen. Nabanggit ng mga magulang nito na
tila ginayuma siya ng isang misteryosong lalaking nagngangalang Timoteo na nakilala niya sa may liwasan sa bayan. Naipakilala na siya ng binata sa kanyang mga magulang pero medyo masama ang kutob nila dito. Isa pa, wala silang kaalam-alam kung saan nagmula ang babae at sa tuwing sumasapit lang ng gabi siya nakakalabas ng kanilang bahay. Isa pa sa kinatatakutan ng mga magulang ni Helen ay nahuhumaling din ng kanilang mga anak na dalagita sa kasintahan nito kaya iniisip nila na isang lalaking malandi at bantay sa lakay sa mga kadalagahan kaya wala silang tiwala na busilak ang puso nito at maganda ang kanyang intensyon sa dalaga. Naikwento din nila sa ina ni Leonard na minsan itong kumain sa kanilang bahay at eksaktong dinuguan ng kanilang ulam. Nahiwa ng kutsilyo ang dalaga at medyo lumikhayo ng patak ng sariwang dugo. Nahuli nilang nangingislap ang mga mata ni Timoteo habang takam na nakatitig sa daliri ng nobya. Nagtangka itong sipsipin ang dugo upang umampat subalit sinaway siya ng mga magulang ng dalaga at inutusan nila ang kanilang anak na magtungo sa may lababo upang maghugas ng kanyang sugat. Talagang nababahala sila sa anumang pwedeng gawin ng binata. Pinaghihinalaan nila na maaaring aswang ang binata dahil sa kasabikan nito sa sariwang dugo at madalas nilang napapansin na parati nitong hinahalik-halika ng leeg ng dalaga. Kaya gumawa ng paraan ang ina ni Leonard upang tuklasin ang kakaibang hiwagang bumabalot sa dalaga, gayon din sa nobyo nito. Isang araw, naisipan niyang magtungo sa bayan ng dalaga na inaabot ng 1 hanggang 2 oras ang biyahe. Kinapanayam niya ang dalaga at napansin niya na tila nababaliw na ito sa sobrang pagmamahal sa kanyang nobyo at hindi na rin siya nakikinig sa anumang payo ng mga magulang bagkus sinasagot-sagot niya ng pabalang ang mga ito sa tuwing kumokontra sila sa pag-uugali ng binata at hindi makakabuti itong impluwensya para sa kanya. Nagiging swail na siyang anak at walang pakundangan na kahit hating gabi ay lihim siyang tumatakas sa kanilang bahay para makipagkita sa nobyo nito. Sa pagkakataong iyon, nabanggit ng dalaga na magkikita silang muli ng binata sa pagsapit ng unang kabilugan ng buwan sa kakahuyan na malapit sa may dalampasigan. Kaya nagplano ang nanay ni Leonard gayon din ng mga magulang ng dalaga na mag-abang at alamin kung anong klaseng tao ang binata. Pero bago pa man maganap ang pagkikita ng magkasintahan, kumausap ng albularyong may kaalaman sa pagpatay sa mga aswang at iba pang mga elemento ang ina ni Leonard. Pinakiusapan niyang sumama ito sa kanilang pagpunta sa kakahuyan sa darating na pagsapit ng kabilugan ng buwan, bagay na agad namang pinaunlakan at kusang loob na tinanggap ng matanda. Sumapit ang kabilugan ng buwan kung saan naririnig ang malalakas na pagkahol ng mga aso sa paligid. Nagtungo sa may kakahuyan ng dalaga habang sinusundan siya ng kanyang mga magulang. Ina ni Leonard, gayon din ang kasamang albularyo. Nagkubli sila sa mataas na katawan ng punong kahoy at seryosong nakamatsyag sa isang puno ng mangga kung saan hinihintay ng dalaga ang pagdating ng kanyang kasintahan. Hindi na isinama sina Leonard at panganay nitong kapatid ng kanilang ina dahil napakadelikado ng kanilang gagawin kaya nanatili na lamang sila sa bahay sa pangangalaga ng mangingisdang ama. Matagal na naghintay ang dalaga at halos nabagot na siya sa isang tabi nang biglang humangin ng malakas at lumitaw sa tagiliran ng puno ng mangga ang kanyang nobyo na nakasuot ng maong nakupas at itim na t-shirt.
Nagtataglay siya ng malulusog na dibdib at maputlang kulay ng balat. Kapansin-pansin ang inosente at kaakit-akit niyang kagwapuhan. Nag-umpisa silang magtapat ng kanilang pag-ibig para sa isa't isa at pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa nilang maghalikan, ngunit pagkatapos ng masuyo at mapupusok na halik ay bahagyang yumukod ang binata patungo sa may leeg ng dalaga. Inilabas niya ang kanyang matutulis na pangil habang namumula at nangingislap ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng mga magulang, ina ni Leonard, gayon din ng albularyo ang pagbabagong anyo ng binata. Pero bago pa man tumarak at bumaon sa leeg ng dalaga ang matutulis at mahabang pangil ng kanyang nobyo, mabilis na hinagisan siya ng matulis na kawayan at tumama iyon sa kanyang kanang mata. Napasandal sa puno ng mangga ang binata habang sumisirit ang dugo mula sa mata, samantalang nawala naman ng malay ang dalaga at doon na nagsipaglabasan sa pinagkukublian ng albularyo, ganun din ng mga magulang ng dalaga at ina ni Leonard. Sinugod ng albularyo ang binata sa may puno ng mangga. Kumuha siya ng bolo at walang habas niyang pinagtataga hanggang sa mawalan ito ng buhay. Lumabas ang masaganang dugo sa katawan nito, samantalang inalalaya naman ang dalaga ng kanyang mga magulang hanggang sa magkaroon na siya ng malay. Tila nanumbalik siya sa dating katinuan at hindi niya mapigilang mapasigaw sa sobrang takot nang bumulaga sa kanyang harapan ang imahe ng bangkay na binata. Lumuluha siyang napayakap sa kanyang mga magulang na hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi pa natatapos ang gabi at sinunog nila ang bangkay ng binata sa may kakahuyan. Ipinaliwanag ng albularyo sa kanilang lahat na hindi isang pangkaraniwang na aswang ang binata. Isa itong dangga na mistulang vampira na nasa hanay rin ng mga aswang. Ang dangga o agitot ay nagmula sa Panitan Kapis. Sinasabing ang nilalang ay isang kaakit-akit na lalaking gumagala sa gabi upang maghanap ng dalaga. Kapag nakahanap siya ng isang babae, tinutukso at inaakit niya hanggang sa kumagat ito sa kanyang bitag at pagkatapos, kakagatin niya at sisipsipin ng dugo. Idinagdag pa niya na marahil ay sumailalim sa kapangyarihan ng dangga ang dalaga, kaya ganoon na lang ang paghanga at lubos niyang pagkahumaling sa kanyang nobyo. Nakatitiyak ang albularyo na kinontrol ng binata ang pag-iisip ng kanyang nobya, kaya kahit anong sabihin at iutos dito ay para siyang robot na sunod-sunuran. Kinabukasan, nanumbalik sa normal ang dalaga, ngunit naninigurado ang kanyang mga magulang na hindi na siya kailanman malalapitan ng dangga o anumang masasamang elemento, kung kaya't ipinagamot siya sa albularyo. Gayon din ang kanyang 3 kapatid na babae. Nanumbalik sa ordinaryo at simpleng pamumuhay ang mga residente sa kanilang bayan, kung kaya't minabuting bumalik sa uson ng ina ni Leonard upang makapiling ang kanyang pamilya. Dito po nagtatapos ang unang bahagi ng kwento ng engkwentro ni Ginang Inosensya sa vampirang aswang na tinatawag na dangga na nambibiktima ng mga inosenteng kadalagahan. Sumapit ang graduation sa kolehiyo ni Hermes at ipinagdiwang ng kanyang pamilya ang kanyang pagtatapos sa isang simpleng okasyon. Samantala, nasa sekundarya naman si Leonard. Masaya silang namumuhay sa kanilang maliit na tahanan hanggang sa mayroon na namang nilalang ng kadiliman ng naghasik ng lagim. Batay sa kwento ni Leonard kay Natalia, may sumasalakay na halimaw sa tuwing sumasapit ang dilim, kung saan nagsisiwalaan ng mga alagang manok, kambing at baboy.
Sa kasunod na araw ay natagpuan na lang ng mga residente na patay na ang mga alaga nilang hayop na putol-putol ang mga bahagi ng katawan at labas ang mga laman loob. Nababahala sila para sa kanilang kabuhayan kaya nag-report sila sa mga pulis, subalit wala rin namang nagawa ang mga alagad ng batas dahil wala silang nakitang sospek at ebidensya na magtuturo kung sino at ano ang kumukuha ng mga alagang hayop. Hanggang sa dumating ang isang gabi kung saan may matandang lalaki na nagtitinda ng mga kakaninang nakakita ng malaking aso na kawangis ng lobo. Nagnakaw ng inahing manok iyon mula sa kulungan ng naturang aso at pinagluray-lurayan ng manok at pagkatapos ay bigla na lang tumakbo ng mabilis sa karimlan. Sa takot ng matanda, hindi na niya nagawang magtinda. Kumari pa siya ng takbo pa uwi sa kanilang bayan at inabot siya ng 2 araw na inaapoy ng lagnat. Ipinagamot siya ng kanyang anak sa isang albularyo at doon niya isiniwalat ang kanyang mga nasaksihan sa nagdaang gabi na nahuli niya ang salarin sa pagkakapatay ng mga alagang hayop ng kanyang mga kapitbahay. At dahil sa bagay na iyon, nag-ingat ang mga residente. Ipinapasok nilang mabuti ang mga manok, gayon din ang kulungan sa loob ng kanilang mga tahanan. Gayon din ang mga nagpapastol ng kambing at tupa. Isang gabi, lumabas ng tahanan ng ama ni Leonard na si Emmanuel upang magtungo sa may dalampasigan dahil kailangan niyang itago na muna ang kanyang bangka dahil may paparating na bagyo sa mga susunod na araw. Pinigilan siya ng kanyang asawa, subalit naging mapilit siya at binigyan pa niya ng kasiguraduhan na walang mangyayaring masama sa kanya dahil hindi naman tao ang pinupuntirya ng malaking aso kung hindi mga hayop. Nabanggit din niya sa kanyang asawa na mabilis lamang siya sa may dalampasigan at uuwi na rin pagkatapos na maisaayos ang bangka. Sasamahan na sana siya ng panganay na anak, subalit minabuti na muna niyang umalis ng mag-isa. Wala rin namang nagawa ang mag-iina kung hindi ipanalangin sa Diyos ang kaligtasan ni Emmanuel kahit nag-aalala sila habang nasa labas ito ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay may naulinigan silang mga putok ng baril. Nabahala sila sa kung anong nangyayari kaya lumabas ng bahay ang mag-iina at napansin nila ang kapitbahay na si Mang Rodolfo na may hawak na rifle. Humahangos ito na lumilinga-linga sa paligid at tila mayroon itong hinahanap. Tinanong ng ina ni Leonard kung bakit ito may hawak na baril at sinagot naman siya ng naturang kapitbahay kahit nagngingit-ngit ito at nagmamadaling umalis. Ninakawan pala siya ng kanyang mga alagang pansabong na manok ng naturang halimaw na aso kaya hinanap niya ito para patayin. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil nagmamadali siyang tumakbo patungo sa may kakahuyan. Sa matinding kuryosidad, hinabol ni Leonard ang kanilang kapitbahay at lubos na nagulat at nabahala ang kanyang ina kaya sinundan nila ang tinahak na daan ng anak. Habang lumilinga-linga sa paligid, nakasabat pa sila ng ilang mga kapitbahay na may hawak na sulo at mga matutulis na kawayan. Gayon din ang buntot pagi at polo dahil gusto rin nilang matugis ang alimaw na asong nagsisilbing peste sa kanilang lugar. Naging tanglaw ang kabilugan ng buwan habang nagdidilim ang mga kaulapan sa kalangitan. Naririnig pa rin nila ang malalakas na putok ng baril ng kanilang kapitbahay kaya lang nang makarating na sila sa mayayabong na punong kahoy ay naulinigan nila ang malalakas na sigaw at pagsaklolo nito. Nakakatiyak silang nahuli na ito ng naturang halimaw at maaaring binabalak na siyang patayin.
Hindi pa rin tumigil sa paglalakad ang mag-ina hanggang sa matagpuan nila sa isang tabi si Leonard na nakatayo sa tabi ng kanilang kapitbahay na may malalaking kalmot mula sa kanyang mukha gayon din sa dibdib. Dilat ang mga mata nito habang hawak ang baril. Naikwento sa akin ni Natalia na nakita ni Leonard ang buong pangyayari at inilarawan niya ang halimaw bilang isang malaking aso na may ilang talampakan ng tahas. Pahaba ang kanyang mga bias, mabuhok, nagbabaga ang mga nanilisik na mata habang nagtataglay ng mahabang tenga. Natitigmak ng dugo ang kanyang bibig na napupuno ng matutulis na mga pangil. Gayon din ang mahaba nitong mga kuko. Nasaksihan pa niya kung paano pagkakalmutin, iwas-iwas sa ere at ipaghampas sa mga katawan ng punong kahoy si Mang Rodolfo bago ito mamatay. At ang isa pang ikinagulat ng ina ni Leonard ay ang pagkakita niya sa kamisetang suot ng kanyang asawa papunta sa dalampasigan. Nakasampay ang punit-punit na kamiseta sa sanga ng punong kahoy at napupuno iyon ng mga mantsa ng dugo. Napansin din ng mga kapitbahay na may dalang sulo at matutulis na kawayan ng kamiseta kaya napagtanto nila na baka naging biktima ang asawa niya ng halimaw na aso at malamang dinala niya ang katawan nito sa malayong lugar. Sa puntong iyon, umatungal sa pag-iyak ang ina ni Leonard habang inaalo siya ng kanyang dalawang anak. Niyakap niya ng mahigpit ang maruming kamiseta ni Emmanuel habang tumatangi sa may tabi ng matayog na punong kahoy. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay ay naging balisa ang kanilang ina. Napakasakit ng nangyari kaya sa mga sumunod na araw ay sinikap pa rin na hanapin ng magkapatid ang kanilang ama dahil ayaw nilang maniwala na namatay na ito, subalit walang makapagsabi kung saan ito napadpad. Nawawala na rin sila ng pag-asa na makita pa ang ama. Araw-araw na nagdadalamhati ang kanilang ina at hindi na rin ito masyadong kumakain kaya unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Sumuko na si Hermes sa paghanap sa kanilang ama nang biglang may nagpadala ng telegram na buhat sa kapis. Si Jenaline pala ang sumulat sa kanila, kumari ni Emmanuel. Ibinalita niya na nasa kapis ang kanyang kumpare at nakatira ito sa ancestral house nila at namumuhay ng mag-isa. Nagtataka nga daw siya kung bakit ito bumalik ng kapis samantalang nasa Masbate ang pamilya niya. Hindi rin naman niya makausap ang kumpare dahil abala ito sa pagtatrabaho ng pagkakarpintero sa mga kakilala niyang customer at sa gabi naman, umaalis ito ng bahay at bumabalik sa kinaumagahan. Sa puntong yon, nagalak ang magkapatid lalo ang kanilang ina kaya ninais nilang mapuntahan si Emmanuel at alamin ang kalagayan nito ngunit nagkasakit ang ina at hindi pa nito kayang bumahay ng mag-isa. Naisipan nilang ni Hermes na siya na muna ang magtungo sa kapis upang sunduin ang kanyang ama. Pumayag naman ang kanyang ina kaya sa sumunod na araw, nagayak si Hermes ng ilang damit at pamasahe papunta ng kapis. Dumating ang araw ng Lunes. Nagpaalam ang panganay na anak sa kanyang ina gayon din kay Leonard bago siya nagtungo sa port ng Masbate. Naging matagal ang kanyang pagbibiyahe kaya gabi-gabi siyang ipinagdarasal ng kanyang ina. Mabuti na lang at nakakapagpadala pa siya ng text messages hanggang sa makarating sa ancestral house na tinitirhan ng kanyang ama. Si Ginoong Emmanuel ay tubong kapis pero matagal na siyang hindi bumabalik sa kanilang ancestral house simula nang mapangasawa niya si Ginang Inosensya. Patay na ang kanyang mga magulang at
ipinamana na sa kanya ang ilang lupain gayon din ang ancestral house dahil nagtungo na sa abroad ang kanyang mga kapatid at wala nang balak na umuwi sa Pilipinas. 2 araw nang nasa Capiz si Hermes at nagawa niyang tumawag sa kanyang ina. Ibinalita niya nga na abala sa trabaho ang kanyang ama kaya hindi siya makauwi. Sa tuwing tinatanong niya kung anong nangyari ng gabi na napatay si Mang Rodolfo at natagpuan ang kanyang kamiseta na nakasabit sa sanga ng punong kahoy ay hindi daw siya tumutugon at kahit anong pilit niya ay umiiwas na sumagot ng kanyang ama. Nagiging dahilan lamang daw iyon ng kanilang pagtatalo. Pero malakas ang kutob niya na may itinatagong sekreto sa kanya ang ama. Itinanong niya sa kanyang ina kung may history ang pamilya ng kanyang ama sa kung anumang masasamang elemento subalit pinabulaanan niyo ng kanyang ina. Nakilala niya ang pamilya nito bilang mga ordinaryong tao at saka sa tinagal-tagal nilang mag-asawa ay wala naman itong itinatagong lihim ukol sa kanyang pagkatao. Subalit, naputol ang kanilang pag-uusap sa kanilang huling usapan nang mapansin ni Hermes ang kanyang ama na tumalon sa may bintana ng silid-tulugan nito. Sinikap siyang kontakin ng kanyang ina gayon din ni Leonard subalit tanging sumasagot ang operator na out of coverage area ang nasa kabilang linya. Nagpatuloy sa pagtitext ang kanyang ina subalit walang nagre-reply. Naghintay siya ng ilang araw hanggang sa umabot na ang 1 linggo ay wala na silang natatanggap na telegrama o mensahe buhat kay Hermes kaya lalong kinutuba ng masama ang mag-ina. Nang mga panahong ito, napagdesisyonan ng kanyang ina, total, nakabawi na naman siya ng lakas kaya maaari na siyang makabiyahe ng malayo. Magtutungo sila ni Leonard sa Capiz at aalamin nila kung anong nangyari kay Hermes gayon din ang kanyang asawa. Pero bago pa sila makapag-impake ng mga gamit ay nagtungo ang ina sa albularyo na nakapatay ng dangga. Humingi siya ng mga pangontra sa aswang at mababangis na hayop dahil maraming naglipa ng kampo ng kadiliman sa Capiz kaya kailangan nila ng matibay na proteksyon. Pinabaunan sila ng rifle na may bala ng mga bronze na metal, buntot pagi, matulis na kahoy na krus. Sinabihan din niya na magkaroon ng mag-ina ng malakas na pananalig sa Diyos dahil iyon ang pinakamalakas na sandata upang maitaboy ang anumang masasamang elemento. Sa mga oras na iyon ay nagpasalamat ang ina sa kabutihang ipinakita sa kanya ng albularyo. Kinabukasan, handa na sila sa pag-alis. Bitbit nila ang maraming kagamitan gayon din ang malaking bayong. Inabot sila ng 2 araw sa biyahe bago nakarating sa Capiz. Medyo natakot si Leonard sa mga taong nakatira doon dahil kakaiba ang kanilang mga paningin. Malalalim at mababagsik at nang dumako sila sa labas ng ancestral house ay biglang kinilabutan si Leonard nang makasalubong sila ng 3 kababaihan na titig ng titig sa kanilang mag-ina at mukhang nagugutom habang pinagmamasdan sila mula ulo hanggang paa. Dahil nga doon, nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay ngunit natigilan si Leonard pagkakatok nila at agad silang pinagbuksan ng kanyang ama. Niyakap siya nito ng mahigpit gayon din ang kanyang ina pero lipos pa rin ng kaba si Leonard nang ilibot niya ang kanyang mga mata sa loob ng bahay. Parang may kung anong hiwaga ang bumabalot sa napakalaking sinauna at maduming bahay na napapaligiran ng alikabok at sapot ng gagamba. Pinagmasdang mabuti ni Ginang Inosensya ang kanyang asawa at naobserbahan niya na malaki na ang pinagbago nito. Naging seryoso at matalim ang ekspresyon ng mukha nito.
Dumami na rin ng mga puting buhok at madalas siyang hindi sumasagot sa napakaraming tanong ng kanyang asawa. Pero ipinagpapatuloy lamang niya ang kanyang pagtatanong hanggang sa maisipan niyang hanapin si Hermes, pero pinigilan siya ng kanyang asawa. Nabanggit nito na naglaya si Hermes pagkatapos nilang magkaroon ng matinding pagtatalo, kaya hindi na siya sumasagot sa mga text messages at tawag. Idinagdag pa niya na hinanap siya saan man sulok ng kapis ay hindi niya malaman kung saan nagtungo si Hermes. Nang mga panahong ito, nag-alala si Ginang Inosensya pero hindi naniniwala si Leonard sa sinabi ng kanyang ama. Kilala niya ang kanyang sariling kapatid. Hindi ito basta-basta nagpapadala sa damdamin at hindi ito rebeldeng anak para lang maglaya sa tuwing napapagalitan ng magulang. Kinapitan ni Leonard ang mga sinabi ni Hermes sa kanyang huling text message na kinukutuban siya na maaaring may itinatagong lihim ang kanyang ama dahil sa mga kakaibang ikinikilos nito. Hindi na lang siya nagpahalata dahil baka lalong mag-alala ang kanyang ina at ayaw niyang may mangyaring masama dito. Kinagabihan, naganda ng masarap na hapunan ng kanyang ama. Nanumbalik sila sa dating masayang pamilya, kaya lang ay hindi buo ang kanilang kasiyahan dahil wala si Hermes at hindi pa rin mapakali si Ginang Inosensya, gayon din si Leonard, habang iniisip kung saan matatagpuan ang nawawalang anak. Lumalakas lalo ang hinala ni Leonard na nagsisinungaling ang kanyang ama dahil nababakas niyang hindi ito nag-aalala sa pagkawala ng panganay na anak. Umaakto ito na parang walang nangyari at kita niyang palagi itong umiiwas sa ilang mga bagay na napag-uusapan nila. Pagkatapos nilang kumain ay dinala sila ng ama sa malaking kwarto kung saan doon natulog noon si Hermes. Samantalang binalaan niya si Leonard na huwag papasok sa kanyang silid hanggat hindi ito nagpapaalam at wala siyang permiso. Paliwanag nito na nasa silid tulugan niya ang ilang mga kagamitan sa pagkakarpintero at hanggat hindi pa niya naisasaayos ang mga materyales ay hindi pa maaaring magsama sila sa kwarto ng kanyang asawa. Bagay na lubos na naiintindihan ng kanyang asawa, kaya pinili nilang magtungo sa kabilang silid ni Leonard. Mga antigo ang kagamitan sa loob pero mukhang malinis naman ang buong silid, kaya naging komportable ang kanilang pagtulog. Kaya lang, nang sumapit ang hating gabi ay hindi makatulog ng maayos si Leonard. Pilit siyang dinadalaw ng bangungot. Sa kanyang panaginip, natagpuan niya ang kanyang kuya Hermes na hinahabol ng malaking aso. Tila nakasaksi ito ng krimen at nahuli siya ng tingin ng malaking aso. Takot na takot at mag-isang tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Sumisigaw siya at humihingi ng saklolo, subalit walang katao-tao ng mga oras na yon. Nanood siya sa kasukalan at matitinik na halaman at di malaman kung saan sisiksik at pagkakasyahin ng sarili para lang makapagtago. Naglalaway ang malaking aso at talagang mabalasik ang kanyang anyo. Matulin siyang tumakbo na tulad ng mga leon at tigre. Hindi siya tumitigil sa pagtakbo hanggat hindi niya natatagpuan si Hermes. Dumako sa isang payat na punong kahoy ang malaking aso at doon niya nakita si Hermes na nakabaluktot at namamawis na nagtatago. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko at walang habas na pinagkakalmot at pinagsasakalang leeg nito. Sa katapus-tapusan ng panaginip, napabalikwas ng higaan si Leonard. Kinapa niya ang kanyang dibdib at hindi mapigilan ng
mabilis na pagtatambol ng kanyang puso. Naliligo na rin siya sa pawis, mga luha at laway mula sa kanyang bibig. Lumingalinga siya sa paligid, gayon din sa kama kung saan nahihimlay ang kanyang ina na mahimbing na natutulog at hindi man lang gumagalaw sa posisyon nito. Sumulyap din siya sa may gawing bintana at napansin niya na patuloy na kumakahol ang mga aso sa paligid at talagang kinikilabutan siya sa palakas na alulong na tila mayroon silang tinatawag na kauri sa di kalayuan. Isa pa, may naririnig na mga kaluskos sa tinig ng hininga ng hayop sa kabilang kwarto. Nagugula na si Leonard simula nang umapak siya sa loob ng ancestral house. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit sobrang nakakatakot saan man dako siya mapalingon sa kabahayan. Isa pa, wala ding masyadong kapitbahay ang kanyang ama. Marahil may iniiwasan at kinatatakutan din ng mga residente kaya halos walang katao-tao sa paligid. Gusto niyang malaman kung ano ba ang misteryo ang nakapaloob sa kanyang ama, gayon din sa tinitirhan nito kaya manaka-naka siyang bumangon. Sinigurado muna niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina bago siya kumilos. Kinuha niya mula sa bayong ang matulis na kahoy na krus bago lumabas ng silid. Nagpapatuloy pa rin ang sunod-sunod na kaluskos sa kabilang silid. Idinikit ni Leonard ang kanyang tenga hanggang sa makarinig siya ng kakaibang paghinga na nagmumula sa isang mabangis na hayop. Pinihit niya ang bisagra at eksaktong nabuksan niya ang pinto. Dahan-dahan niyang inangat hanggang makita niya ang kabuuan ng silid. Napakaraming materyales sa pagkakarpintero ang nakahanay sa malaking istante. Pinagmasdan niya ang paligid at napagtantong wala doon ang kanyang ama. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa malalaking bintana na yari sa bubong at sa isang banda kung saan natatakpan ng mga kortinang tinatangay ng hangin ay may nakatayong animoy malaking maitim na aso na nagtataglay ng mapupulang mga mata, matutulis na mga kuko at naglalaway na bibig. Nanlaki ang mga mata ni Leonard at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nanumbalik ang kanyang takot noong una niyang nakita ang nilalang sa may kakawyan. Gusto niyang sumigaw subalit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nilingon siya ng malaking aso at nagtangis ang kanyang mga pangil bago umalulong ng pagkalakas-lakas. Lumukso siya pababa ng bintana pabalik sa loob ng silid tulugan at pabagsak sa kama. Bumagsik palalo ang kanyang anyo at gustong-gusto niyang lapain ang sariling anak. Umatras at tumakbo palayo si Leonard pero kamuntik na siyang mahagip ng malaking aso. Pinagpupunit nito ang kumot at iwinasiwas ang kanyang matutulis na kuko, samantalang si Leonard naman ay nakakuha ng flower vase at pinagbabato niya sa harapan ng malaking aso subalit mabilis itong nakailag at hindi nagpatinag. Sinikap niyang dukwangin si Leonard hanggang na-corner niya ito malapit sa pinto nang biglang sumigaw ng malakas si Leonard at humingi siya ng tulong sa kanyang ina. Inilabas ng malaking aso ang kanyang matutulis na kuko. Iwinasiwas niya sa ere patungo sa direksyon ni Leonard subalit biglang nagbukas ang pinto at lumitaw ang kanyang ina na may hawak na mahabang rifle. Ikinasa niya ang baril at pinaputukan ng malaking aso. Tinamaan naman ito sa may balikat at sa lakas ng buwelo ay bigla itong napaatras. Pumasok sa loob ng silid-sigi ng inosensya at pinatabi niya si Leonard ngunit
mabilis kumilos ang malaking aso. Kinalmot niya sa braso ang ina ni Leonard at pagkatapos, pinilit niyang kunin ang rifle at itinapon sa isang tabi at kasabay nun ay napabagsak siya sa sahig. Samantala, biglang may dumamba kay Leonard na malaking aso. Nakaramdam siya ng matinding panganib kaya kinuha niya ang matulis na krus. Hinarap niya ang malaking aso na nagtataglay ng sariwang sugat sa kanyang balikat. Pagharap ng malaking aso, inabot siya ni Leonard at itinarak nito sa dibdib ang matulis na kahoy na krus. Sumigaw ng pagkalakas-lakas ang malaking aso. Nabuwal siya at napasandal sa kabinet na naging dahilan upang mabuksan ang tukador kung saan lumabas ang pugot na ulo ni Hermes. Napasigaw ang kanyang ina nang makita niya ang ulo ng kanyang anak. Dilatang namumuti nitong mga mata habang nakabuka ang bibig. Nang mga panahong ito, nagimbal si Leonard pero hindi pa rin siya nagpatalo sa takot. Namuo ang puot sa kanyang dibdib kaya kinuha niya ang rifle at pinaulanan niya ng malalakas na putok ng baril ang kanyang ama habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bago pa maubos ang bala ng baril ay hinila siya ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. Natuluyan niyang mamatay ang kanyang ama sa anyo ng pagiging malaking aso sa dami ng balang tumarak sa kanyang buong katawan. Bumaha at umagos ang masaganang dugo sa saig habang umiiyak ang mag-ina na nakasulampak sa isang tabi. Bago sumapit ang umaga, nagmadaling lumisan sa ancestral house ang mag-ina at hindi na sila nagtungo sa ilang mga kaibigan sa Capiz. Dumiretso na sila sa may terminal at hindi na nila pinagpapapansin ang karamihan ng mga tao. Bit-bit pa rin ni Inosensya ang mga pangontra sa aswang at masasamang elemento. Habang naglalakbay ang mag-ina, hindi nila mapigilang maging sentimental. Hindi lubos maisip ng ina ni Leonard na ang kanyang pinakasalan ay isa palang mabangis na hayop na pumapatay ng tao maging mga hayop at ang masakla pa, pinatay niya ang sariling anak. Samantalang si Leonard naman ay nagigilty sa ginawa niya sa kanyang ama. Alam niyang masamang pumatay subalit hindi makatarungan ang ginawa nito kay Hermes, gayon din kay Mang Rodolfo kaya labag man sa kalooban niya, nagawa niya ang ganoong paraan upang matapos na at maipagiganti ang mga tao laban sa mga katulad nitong kampo ng kadiliman. Bumalik sila sa Uson Masbate at ipinagtapat ni Ginang Inosensya sa albularyo na nahuli na nila at napatay ang malaking aso. Hindi rin halos makapaniwala ang albularyo sa kanyang mga narinig. Hindi niya sukat akalaing si Ginoong Emmanuel pala ang malaking aso na pumapatay ng mga alagang hayop ng mga residente at kaya pala nitong pumatay ng sariling pamilya. May nakapag-ulat pala sa albularyo pagkatapos na magtungo ng mag-ina sa Capiz ang tungkol sa malaking aso na nakapagdala ng kamalasan sa Uson. Isa palang sarot ang ganoong uri ng nilalang. Ayon sa kwento ng albularyo kay Leonard at sa kanyang ina, ang sarot ay kilala bilang isang malaki at mabangis na aso. Nagmula ang pangalan nito sa salitang salot na ang ibig sabihin ay peste na sinisisi sa pagkawala ng mga alagang manok, kambing at baboy. Ang mga labi ng mga naturang hayop ay natatagpo ang pinagpipira-piraso ang mga bahagi ng katawan at kinakain ng buo ng sarot. Tuwing umaga ay nananatili siyang tao subalit kapag sumapit ang gabi, gayon din ang paglitaw ng kabilugan ng buwan ay
nagiging halimaw ang naturang tao. Narealize ng mag-ina ang mga sinabi sa kanila ni Hermes na parating nawawala ang kanyang ama sa tuwing sasapit ang gabi. Matagal na rin na napapansin ng ina ni Leonard na umaalis sa gabi ang kanyang asawa upang magtungo sa may dalampasigan. Mayroon naman ang mga gabi na hindi ito umalis ng bahay ay kapansin-pansin pa rin ang inuumaga nitong pagbalik sa kanilang tahanan. Espekulasyon pa ng ina ni Leonard na maaaring pinilit ni Hermes na paaminin ng kanyang ama sa kung ano ba ang tunay na nangyari dito noong natagpuan ang kamiseta niya sa sanga ng punong kahoy at kung bakit bigla na lang itong umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Posibleng natakot ang sarot nang makita siya ni Leonard at iniwasan din niyang masaktan ng sariling anak kaya minabuti na lang niyang lumayo at magkulong sa loob ng ancestral house. Ipinagdasal ni Ginang Inosensya ang kaluluwa ni Hermes gayon din ng kanyang asawa. Nagpamisa siya at pagkatapos namuhay ng tahimik bago nagdesisyon na bumalik ng Quezon. Nagtungo sila sa bahay ng kanyang mga magulang at doon na sila mismo nagbagong buhay. Matagal ang naging struggle ni Leonard. Natutunan na lang niyang patawarin ang sarili nang makapagkumpisal siya sa pari at nagbalik loob siya sa Diyos. Nararamdaman niya na ginagabayan pa rin siya ng kanyang kapatid kahit saan man siya magpunta. Wala man siyang amang sumusuporta sa kanya, naging sandigan niya si Tio Manolo na kapatid ng kanyang ina. Siya ang parating nagpapayo at nagbibigay ng suporta pati na rin lakas ng loob sa tuwing pinanghihinaan ng kalooban si Leonard kapag dumarating ang mabibigat na problema. Natutunan niyang makisalamuha sa kanyang mga kapinsanan na itinuring na rin niyang parang mga kapatid. Naging positibo siya sa buhay at kahit kailan hindi siya sumuko at madalas siyang nahihirapan sa araw-araw.